Sa mga nanalo po ng mga kandidato na namudmud ng pera, ang puhunan po'y pera, tandaan nyo, pag-upo niyang perang hanap niyan. Yes! Asan nila pupunin ng pera? Pera pa rin ninyo! Maliwanag po iyan mga kapatid. Doon po naman sa mga natalo, ang laki ng puhunan. Alright? Oo na, ang puhunan po'y pagkalalaki. Pagkalalaki, maglo-loan sa bangko yan. Okay. So, sigurado po ko, kabisado nyo na po itong top 12 host sa pagkasenador at mamaya po, bahagi pa rin po ng ating balita. Yan, mukha na ho talagang walang galawang bagamat sinasabi nga po ng Comelec, mamaya magsisimula po yung official na po na canvassing, no? Para po nga sa pagkasenador at party list sa mga lokal na mga opisyales, sa mga lokal na bakbakan, mukha pong marami na ang naiproklama. At malinaw na po kung sino ang mga nagwagi. Alright, sige. So, bottom line dito mga kapatid, tapos na po yung mga pangako, tapos na po itong mga, alam nyo na, lahat na po ng mga bagay ay kanila pong iaalok sa inyo. Pero ngayon po na sila po'y nahalal na, ang iba po ay mga reeleksyonista, ang iba po ay mga bago sa posisyon, anong ating asahan? Ano, sagot? May aasahan ba talaga? Ha? Tapos na kasi suyuan ay hindi naman sa nega. Pero sana may asahan na maganda. Sana lahat ng naipangako matupad. Pag-uusapan po natin yan kasi nga sa pagkasenador mga kapatid, kahapon nga po nakapanayam namin si Senator-elect Pangilinan. Di ba? O pinapangako niya yung murang presyo ng pagkain, tulong sa agrikultura, mga magsaka. Sabi po namin sa kanya, sir, with all due respect, narinig na po namin yan noon pa. Di ba? Di ba? Ano na naman po ang ating asahan dito sa mga pangakong ito? Kung hindi pa, ano pa nga ba, di ba? So, sila po'y pinagkatiwalaan ninyo ng inyong makapangyarihang boto. Opo, ngayon, tayo po'y aasa sa mga pangako nila until the next election, mga kapatid. Diba? Ano, magka-countdown na ba tayo for the until 2028 elections? And hindi naman maitatanggi. Opo, ito nga ang realidad Hindi ho ba sa naging coverage po ng marami, sa mga nakapanayam na mga nanalo pong senador, mga reeleksyonista. Ngayon ang pinag-uusapan, katatapos lang po ng politika at ang iba nga po mga lugar, patuloy pa rin po ang bakbakan ng kanilang mga supporters. Nagkakahati-hati ang marami pero ngayon po pinag-uusapan pa rin politika agad. Usapin po ng impeachment. Hindi ba? So, pagpasok po ng 20th Congress, sa pagtatapos ng 19th Congress, yan po ang main issue pa rin, impeachment. Pagpasok po ng 20th Congress, yan pa rin na naman po ang sasalubong sa atin, impeachment na naman. So, muli po, politika ang ating haharapin katotohanan na ang pagkakahati-hati ng bayan ay magpapatuloy po yan hanggat hindi po nasasarahan ang isyong yan. That is the sad reality that we're going to face sa buong taong ito, mga kapatid. With all due respect sa lahat po, sa lahat ng panig, yan ang ating pong katotohanan na dapat tanggapin. Ngayon pa lang po sa mga panayam, yun ang kagad ng katanungan. Di ba? Nagbibilang na Kasi noon pa man sinabi mo na, in-explain mo na rin dito sa programa na ang impeachment, numbers game yan. Di ba? Kahit pagano katibay ang ebidensya mo, pag wala kang numero sa Kongreso at maging sa Senado, that's yan. Hindi yan uusad. And then, ngayon po, yung pag-aanalisa doon sa saan ba nanggaling ang mga boto nitong mga nanalo. Yan. At yung mga tatakbo naman sa 2028, ano ba ito? Yung lakas ng Mindanao votes, endorsement ni... alam nyo na, so, mga kapatid, itong mga bagay na ito, politika, at yan po lumalamon sa atin sa bayan na ito. Yung susukdulan na politika, pamumulitika, at ang tanging iniisip ay, politika at survival sa politika. Yan po ang sakit ng bayan nito kaya hindi tayo umuunlad. Think about it. Kahit na ano pang sabihin natin na magkaisa tayo, tapos na eleksyon, etc. Ngayon po pinag-uusapan kaagad bilangan dito po sa impeachment kasi nga sinimulan, hindi agad tinapos. Ayan. Sisimulan ulit. Sisimulan po ito ulit. Yan po ang katotohanan. But again, sabi nga po, alright, don't stop believing na siguro bukas makalawa, baka magkaroon talaga ng kaayusan sa bayan na ito. After all, hindi naman tayo pwedeng mag-migrate. Okay? Pero ito lang. Sige. So,
Di talaga pwede mag-migrate. Sabi mo nga noon, pwedeng mag-leave bilang Pilipino, Okay. pero bawal umalis sa bansa mo. So, hindi ko lang alam, si Direk Joey, taga Cebu ito eh. Oo. Okay, alam niyo ang kagandahan po naman dito po sa nagdaang eleksyon ko, ito ho'y may tuturing natin maganda mga kapatid, ha? Ang kainaman naman doon sa amin, sa Daco Paraon, sa Tacloban, ha? Sa Leyte at Samar area, ang magandang balita, Aaron, abay punong-puno ang Gaisano. At ang Robinsons. Magandang ikot ng ekonomiya ngayon. Abay punong-puno, boy. Ba, At okay. ito pa, ha? Naubusan sila ng stock, Ha? ng telebisyon at ng karaoke, ng videoke. Ba? Bakit? Teka. Ubos ang electric fan. Alright, abay punong-puno ang Gaisano na naman. Oo. Mga kapatid, talaga Alam mo naman, talagang ha? ako, Oo. dapat baguhin na natin na hindi Pasko ang panahon ng bigayan. Dahil ang totoong panahon ng bigayan ay halalan. Remember, they're very rich. Di ba? Kinabog na mga mamimili ng December ang mga namili Okay. ngayong Mayo. Kahapon, Mayo at 13. Yung iba siguro baka sa ngayong weekend. Pero hindi pa nagbubukas ang pintuan ng supermarket at ng department store. May nakapila na. Alam mo, bilib talaga Ay, ako sa mga talaga intel naman. mo eh. Ha? Bilib ako sa mga intel mo. Umabot ka hanggang sa nagkaubusan ng stock ng TV dun sa area nyo. Oo. Naubos yung mas maliit na size. Direk, sa Cebu, kumusta naman, ha? Alam niyo, 5,000 bigayan doon? ay, nako, 5-5 mil daw ho. 5 mil. Ay, nako mga kapatid. Anyway, tinatawanan lang po natin to, pero ito talagang kalakaran Yan ang doon. reality. Opo, doon nga po sa amin, talagang sabi nga, kahit na po daw walang kalaban, meron pa rin pahalipay. Ay, totoo yan. Kahit na walang kalaban, ha? Oo. Opo, meron pa rin po. Merong 100. May pakonsuelo. May 200 kasi may buo ng 200 ngayon. May 500 piso po. Ano sinasabi? Pahalipay. Pasalamat daw na wala ding kalaban. Kasi kung may kalaban, libo yun. Sigurado mas malaki ang bigayan. Ay! Hoy! Ay, nako! Sige. So mga kapatid, dyan po lamang kayo. Dito lamang po kami dahil maya-maya ng kaunti ang ating pong paghahatid ng mga pinaka-importanteng balita and of course, ang ating po rin pong mga panayam. Kumusta ang inyong eleksyon sa inyong mga lugar, ha? Nanalo ba ang inyong mga kandidato? Okay, sige. Sa mga nanalo po ng mga kandidato na namudmud ng pera, ang puhunan po'y pera, tandaan nyo, pag-upo niyang perang hanap niyan. Yes! At saan na nakukuha ng pera? Pera pa rin ninyo! Maliwanag po iyan mga kapatid, ha? Doon po naman sa mga natalo, ang laki ng puhunan. Alright, ayan, mag-iipon ulit yan mga kapatid. Opo, at kung sakasakali din po, ha? Kung sakasakali po mga kapatid, ha? Ito po mga natalo. Oo, na ang puhunan po'y pagkalalaki, maglo-loan sa bangko yan. Sige. O sige, dami na nasabi agad nitong partner ko. Na-miss nyo siya, ano? Naku mga kapatid, na-miss din namin kayo. Nagbabalik na nga po tayo sa our regular programming. Hanggang alas 10 po yan ng umaga. Dito pa rin po